kasalukuyang panahon, ang Baraswain ay isa na ngayong tourist attraction at dinarayo ng mga turista upang muli ay balikan ang mga makasaysayang pangyayari sa dakong ito. Bagamat malayo na sa dating itsura nito noong naganap ang Malolos Congress at Malolos Republic, bakas pa din ang iniwan ng kasaysayan para sa henerasyon ngayon. Isa pa sa mga paboritong puntahan ng mga turista dito sa Malolos ay ang Kamistisuhan District, kung saan matatagpuan ang mga well-preserved old Spanish houses with intricate architectural designs. Ang mga bahay na ito ay talagang napakaganda sa paningin at nagpapagunita pa ito ng mahalagang kasaysayang iniwan sa ating makabagong panahon. Ang Kamistisuhan houses, mostly located along Pariancillo Street near the Basilica, typify the intricate architectural design of Spanish buildings. Sa tabi ng plaza ng lungsod ng Malolos ay matatagpuan noon ang komunidad ng mga mestisong Inchik. Ang bahay na batong tulad nito na may intricate architectural design at ang disenyong Art Nouveau at Art Deco ay nagpapakilala ng mga nagmamay-ari ng mga bahay na batong ito ay kabilang sa may kayang mamamayan noong panahon ng Kastila. Nang ilipat ni Aguinaldo dito sa Malolos ang pagiging capital ng Pilipinas noon, ginawa niyang opisina ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga bahay na bato mula September 10, 1898 hanggang March 29, 1901. Sa kanto ng Estrella at Pariancillo Streets ay ang dating bahay ni Arcadio Ejercito. Ang bahay na ito ang nagsilbing Department of War. Pagpasok pa lang ng kaunti sa Pariancillo Street ay ang bahay ni Erastro Cervantes. Ito naman ang dating ginawang Department of Interior. Isang kilalang ancestral house dito sa Malolos, ang bahay ng mga Adriano. It was beautifully restored to its original state. Isinaayos ito gamit ang ilang mga makabagong materyales, ngunit mababakas pa rin ang alaala ng nagdaang arkitektura ng bahay noon. Ngunit pag pumasok ka sa loob, medyo magugulat ka dahil moderno na ito. Kasi ngayon ginagamit na ito ng Meralco Malolos branch. Sa Santo Niño Street ay makikita ang well-preserved bahay na bato na pag-aari ng pamilya Bautista. Itinayo noong 1877, ang mansyon na ito ni Don Jose Bautista ay naging Secretaria de Fomento o Ministry of Interiors noong panahon ng Unang Republika. Sa tahanang ito, bumisita noon si Gat Jose Rizal para himukin ang triumvirate of the 10 Gentlemen of Malolos para umanib sa La Liga Filipina. Yung other half of my family, yung Tan Josue, it's a very big house dito at the foot of the bridge. No? 1812 yung bahay. Ito 1850s. No? There were two houses. Yes. At first, this was the house of my great-great-grandmother. No? Kasi, yung elder brother niya got the ancestral house. Later on, he died early. After a few years, yung widow niya sold the house to the sister-in-law. So they transferred there. This house became empty. Yung parating pinapahiram. So, pinahiram ito, well, naging munisipyo ng Malolos, no? During the Spanish period. And then, this was the Departamento de Fomento during the Malolos Republic. So it was a combination of education, agriculture, social works, DILG, and all of that. Because
Aguinaldo only put up 5 departments and I was doing all of these things. I would buy everywhere. Ay, ito bagay ito sa ganito. Ay, ito bagay ito sa ganito. Sa dakong ito ay matatagpuan ang isang marker na sinasabing dito sa lugar na ito iniliham ni Gat Jose Rizal ang kanyang sulat sa mga kadalagahan ng Malolos. Kilala ang site na ito bilang Institute del Mujeres. Sa dakong ito nakatayo noon ang paaralan ng mga dalaga ng Malolos. Sa compound ng Malolos Cathedral ay matatagpuan ang Kalayaan Tree, isang 12-meter high na shard tree na itinanim ni Aguinaldo noong panahon ng Malolos Congress. Mula sa malayo ay kapansin-pansin ang mga monumento ng mga taong nag-uusap sa ilalim ng malaking puno. Sinasagisag ng monumentong ito ang pagtitipon ng ating mga ninunong nakipaglaban para matamo natin ang ating minimithing kalayaan. Sila ay kinatawan ni General Gregorio del Pilar at General Isidro Torres, kumakatawan sa matatapang na kawal Pilipino. Don Pablo Tecson, isang mapanuring mangbabatas. Doña Basilia Tantoco, kumakatawan sa mga kababaihang katulong na nagtanggol sa ating kasarinlan. Padre Mariano Sevilla, makabayang lingkod ng simbahan. Sa tapat ng Meralco Office ay makikita ang Casa Tribunal Building or the Old Carcel. Ito ay nagsilbing kulungan noon pang panahon ng pananakop ng Kastila sa ating bansa. Nang aming silipin ito ay mababakas pa ang naganap na sunog sa istruktura nito. Sa kalunsuran ng Malolos ay kapansin-pansin din ang ilang lumang gusali na hanggang ngayon ay nakatayo pa. Ang mga buildings na ito ay mga old movie houses. Nakatayo pa rin ang 2 lumang sinehan sa Kamisisuhan District. Una ay ang Cine Eden sa Parancillo Street at ang Cine Estrella sa Santo Niño Street. Ang mga sinehang ito na pag-aari ng pamilya Crisostomo ay may ilang dekada na rin hindi nag-ooperate. Sinasabing maski nung panahon na yon ay iilan pa lamang ang may sinehan sa labas ng Maynila. Ano kaya ang huling pelikulang na ipalabas sa sinehan na to?